Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Mugs FM with DJ Chini. Dear Mugs FM, minsan nasasabi ko sa sarili ko na ako na yata yung madaling maloko ng karamihan. Madaling magpapaniwala. Madaling maawa. Kaya siguro ako inaabuso. Ako si Yumi S. Ang sinasabing bank of love sa neighborhood. Lagi akong handang tumulong sa mga kaibigan ko, mga kapitbahay ko, mga kamag-anak ko. Lalo na kapag kailangan nila ng pera. May mini grocery store kasi ako, Chin. Tapos nagpaparolling ako, nagpapalending. Ang kapital ay ginamit ko yan para sa pangkabuhayan, makasustain sa aking pamilya. Naipon ko mula sa pagtatrabaho sa ibang bansa. At dahil nagkasakit ako, hindi ko na kayang magtrabaho pa outside the country. Kaya minabuti kong mag-business. I-rolling ang naipon ko. Sige, Yumi, huwag kang mag-alala, babayaran kita. Oo, promise bukas. Promise yan. Kasi nag-loan din ako. Pagdating ng loan ko, babayaran kita. Yun ang mga salitang lagi kong naririnig, Chin. Pero ang totoo, hindi ko na makita ang mga yon. Ni isa sa kanila walang tumupad sa mga pangako. Kung kaya nagpa-lending ako at may interest. Buwan-buwan akong naniningil na dapat ay buwan-buwan silang magbabayad. Ang kaso, halos lahat din sila. Laging delayed. Laging may rason. Halos may isang buwan na wala akong nasingil. Kung hindi pa sisingilin, hindi talaga magpaparamdam. At kahit pa ulit-ulit mong singilin, wala ding maibabayad. May mga trabaho naman sila, pero hindi nila ako prioridad. May mga kapitbahay akong lagi kong tinutulungan. Kahit hindi pa sila tapos magbayad ng utang, may mga balanse pa. Andyan si Ate Maria, umutang ng 5K para sa gamot ng anak niya. Pero nang humingi ulit ng 10K para sa business, sinabi ko na, ate, baka naman po. Bayaran niyo muna yung balanse niyo bago ako magpapautang uli. Pero nag-beg siya. Yumi naman, please. Pang-emergency lang din. Ibabalik ko talaga. Kaya ako naman, naawa din sa anak niya. At para makapag-business na rin siya. At mabayaran ako. Siyempre, pinahiram ko. Andyan si Kuya Lito. May balanse pang 20K. Pero gustong umutang ulit ng 15 para daw sa pang-tuition ng anak niya. Yumi, promise, babayaran ko ng sabay. Yung balance ko at ang bago dahil darating na ang niloan ko. Yun ang mga salita nilang nakakumbinsi sa akin. Pero puro pangako lang talaga pala. Yun bang halos luluhod sa harapan mo, nagmamakaawa na papahiramin mo, tapos pag sisingilin mo na, parang baliwala na sa kanila. Iisnaban ka, ibablock ka, halos pagtataguan ka. Ngayon, Chin, nagsastruggle ako para makabawi ng pera ko. Ang masakit, kapag tinatawagan ko na sila pa yung galit. Yumi, bakit ka ba nagpupumilit? Di mo ba alam na nahirapan kami? Ang
Ang kulit mo naman. Yumi, pwede bukas na. May ginagawa pa ako. Yumi, sa susunod na lang na buwan. Chin, para ako ang nagmukhang masama. Ako pa yung walang puso para sa kanila. Hindi ba nila naisip na pinaghirapan ko ang perang yon? Hindi ko lang pinulot sa kalsada. Naisip ko baka kailangan kong mag-change ng approach. Hindi na puro bayad lang kapag kaya. Kailangan ko ng tamang usapan, tamang kontrata. Kung hindi sila makakapagbayad, baka pwede naman silang tumulong sa ibang paraan. Tulungan, hindi puro utang. Kaya naman, Chin, bago ako magpapautang, nagkokontrata kami. Para ika nga may habol ako at may interest na malaki. Hindi naman 5-6. Sapat lang, tama lang. Hindi tulad ng dati, hanggang verbal lang at 2% lang ang interest. Kaya masyado na nila akong inaabuso. Bawat patak ng pawis ko, luha at dugo ang naging puhunan ko sa perang yun. Ganun lang kabilis nilang makuha. Tapos pahirapan pa. Hindi makakabayad ang stress sa paniningil ko sa kanila. Meron na akong napabarangay. Nagpapadala na rin ako ng demand letter. Galing sa abogado ko. Hindi na ako ang dating Yumi na puro puso na lang. Sometimes pala, kailangan maging matigas ka. Magkaroon ka ng pusong bato. Kahit lumuhod pa sila, umiyak. Pero dalang-dala na ako. May puso pa rin naman ako. Pero may disiplina na. May protection na. Kaya sa mga umutang sa akin, wag naman sanang umabot pa tayo sa pagpo-post sa social media. Ipo-post ang mga pangalan nyo, tapos ibablock nyo ako. Wag na sana tayong humantong sa kasuhan. Isipin nyo rin na yun ang hanap buhay ko. Dahil kung walang magbabayad, paano naman ako? Paano ang pamilya ko? Sana'y ma-realize nila, Jane. Pasensya na, kahit bagong taon, puro utang ang topic ko. Pero sana nga dahil bagong taon, magbago na rin ng ugali ang mga nangutang sa akin. Maisipan nilang magbayad na. Ang hirap, Chin. Ang hirap sa panahon ngayon magpapautang ka. Pag naniningil ka, ikaw pa ang lalabas na masama. Lesson learned. I have to change. For good. Pero dapat, kahit may puso, pero dapat may disiplina pa rin. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking magulong sulat. Ikaw na bahala, Chin. Until here, lubos na gumagalang ang inyong kamags. Yumi S. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ng puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ng mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini.
Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.